Ito guys, may isa tayong ang content natin ngayon is about modular housing. So pinaalam natin ito sa may-ari at pumayag naman siya na kunan natin siya ng videos. So ano nga ba ang tawag dito sa mga ganitong type of construction? Ang tawag dito is modular housing. Ang nakikita nyo ngayon sa video natin is isa itong modular house na ina-assemble on site. So ano ba ang common na naisip natin kapag nakakakita tayo ng ganito? Mostly sa mga nakita kong comments sa mga ganitong bahay, ang number one na sinasabi ng mga karpentero ko na magagaling, na nagmamagaling, bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Ang sabi nila dito, yung comment nila is, wala, hindi matibay yan, bagsak agad yan, pag lindol, sira agad yan. Ganon talaga yung common na nakikita ko sa mga nagmamagaling sa construction. Ako, hindi ako nagmamagaling kasi hindi pa ako expert sa construction. Patuloy pa rin na nag-aral ako tungkol sa construction methods ng buildings. Pero yun yung una kong nakikita kapag may ibang trabador na nakakita ng ganito. So punta muna tayo sa advantage nitong modular housing, no? Itong modular housing kasi, ang isang advantage nito, pinakaunang advantage nito is time efficiency. Pwede mong maikabit ito within half day or one day. Mabilis itong maikabit. So makakalis ka sa time mo kapag ikaw yung isang client na gustong magpagawa agad ng bahay. Makakalis ka talaga sa oras na gugugulin sa pagbuo ng bahay mo kapag sa traditional building construction. Ang isa pang advantage nito, pwede mo siyang ilipat kung gusto mong ilipat sa isang site, especially sa mga DPWH. Ito yung ginagamit na barracks nila para at least kung tapos na yung sa isang site, ilipat nila sa isang site. Yun yung isang major advantage nitong modular housing. Sa ibang bansa, matagal na itong tinatangkilik sa kanila kasi nagpre-prevent din ito ng urban blight. For example, dito sa Mangkayan, Lipanto, kunwari, may marami silang pabahay dito. Tapos kapag biglang bumagsak yung hindi na tawag dito, yung Lipanto hindi na nakapag-produce at nalugi yung kumpanya, yung mga housing nila dito na dinevelop, hindi na nila pwedeng mailipat. So magiging ghost town na lang yung pabahay ng kumpanya. Sa ibang bansa, ito yung ginagawa nila, modular housing. So kunwari sa isang minahan nalugi yung housing nila, pwede nilang ilipat sa ibang site nila. Yun ang advantage nitong modular housing. So punta naman tayo sa disadvantage nitong modular housing. Ang isang disadvantage nito is hindi siya pwede sa pangmamalayuan na walang access road. The best na pagkabitan nito is yung malapit sa access road, yung pwedeng ma-access ng boom truck or pwede nating mailipat agad pagbaba ng vehicle na ginamit natin sa transportation. Kasi kung malayo ito sa service road, sa access road, mahihirapan tayong i-transfer ito at i-assemble sa site. For example, yung may 3 kilometers na lalakarin mo pa, kailangan mo ng maraming manpower para mailipat yung mga parts nitong modular house natin. Yun yung isang advantage. Pagdating naman sa transportation natin, lalo na sa mga mahaba na modular house, hindi siya actually pwede naman, pero sa tingin ko yung road kasi natin dito sa Baguio, sa Benguet, paliko-liko siya. Wala siyang kumbaga yung parang ahas na paliko-liko.
So mahihirapan yung transport natin dito. Lalo na pag mahahabang modular parts. Yan, isa yan sa disadvantage na. Tapos, ang isang advantage din nito is kailangan mo talaga ng boom truck para mag-assemble ng malalakihang modular housing. Pero pag sa mga ganitong maliliit, makikita nyo, bolt and nuts lang yung ginagamit dyan. So, yan din ang isang advantage. Bolt and nuts siya, madali siyang ikabit. So, ang gagawin lang dito is yung nakita nyo kanina na foundation niya, yun lang yung gagawin nyo sa on-site. Diyan yun yung ipapatong yung modular house natin. So, kung ililipat natin, ang matitira lang dyan is yung foundation niya. So, dito kasi sa Pilipinas, kapag meron tayong new ideas, mga new materials, mga new method of construction, negative agad, lalo na sa mga, sabi ko nga, sa mga nagmamagaling na trabahador dyan, construction worker. Ang hirap ipasok sa kanila yung mga new ideas. Sabi nila, hindi matibay yan, isang lindol lang, bagsak na yan. Which is very wrong. Kasi sa construction kasi, continuous learning development ang ginagawa natin dito. Hindi tayo pwedeng ma-stack yung knowledge natin sa traditional na pamamaraan lang na which is post in lintel or concrete na bahay. Ito, kailangan natin din aralin itong mga ganito na construction method. Kasi every year, merong lumalabas na bagong construction method. Merong lumalabas na mga bagong materyales. Yan ang dapat natin aralin. Wag yung na-stuck na lang tayo sa traditional. Mas maganda yung traditional kasi mas matibay. Yung mga ganyan, pangit, isang lindol, bagsak na agad. Mga ganun yung nasa isip natin na dapat iwasan natin kapag nasa construction tayo, no? Walang expert na tao sa construction. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Walang makapagsabi na expert sila sa gawain nila sa construction. Lahat tayo, dapat maglaan tayo ng 10%, at least 10% na room for improvement natin. Kasi kung ako nakarinig ng mga ganyan na expert na daw sila sa construction, nako, wala to, patay. Hindi to makaka-advance kapag dating ng 2030 na year. Sila yung mahuhuli na mag-a-adjust. Sila yung kumbaga maiiwan sa construction. Okay?